Kung may isang content creator sa Pilipinas ngayon na kilala ng lahat, hindi lang dahil sa kanyang content, kundi dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang lakas ng loob, at sa kanyang pagmamahal na ipinakita sa publiko, isa lang ang pangalan, Sachsna Laparan. At ang kanyang boyfriend na si Mark Pascual, na 3 taon niyang kasama, na 3 taon niyang minahal, na 3 taon niyang pinagsikapan, ay hiwalay na sila. Pero narito ang bagay na nagpagulat sa buong internet. Hindi third party ang dahilan. Hindi simpleng hindi pagkakaunawaan. Hindi basta pagod na sila sa isa't isa. Dahil ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay ay nagsisimula sa isang 150 milyong piso na investment sa crypto na naging 0 piso. At nagtatapos sa isang 50 milyong piso na utang na pinili ni Sachsna na huwag nang bayaran bilang kanyang huling regalo sa taong minahal niya. At sa gitna ng lahat ng yon, isang salitang hindi niya inaasahan, betrayal. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Sachsna Laparan ay isa sa mga pinakasikat na content creator sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang masayang personalidad, sa kanyang mga viral na content, at sa kanyang katapatan sa kanyang mga followers. At sa loob ng 3 taon, ang kanyang buhay ay may kasama si Mark Pascual. 3 taon, 3 taon ng pagmamahal, 3 taon ng masasayang alaala. Pero noong isang araw, ang buong internet ay nagulat nang mag-post si Sachsna ng isang open letter sa kanyang Facebook page na nagtatapos sa 3 salitang, "Thank you for everything." At sa loob ng open letter na yon, ang buong kwento ng kanilang paghihiwalay ay nagsimulang lumabas. At ang mga netizen, yung mga fans, ang buong Pilipinas ay nagsimulang magbasa, nagsimulang magtanong, nagsimulang maunawaan na ang hiwalayan ni Sachsna at Mark ay hindi katulad ng inaakala ng lahat. Pag-usapan natin ang open letter ni Sachsna na naging viral sa buong Pilipinas. Sa kanyang Facebook post na naka-address kay Mark Pascual, sinabi ni Sachsna, "Salamat sa 3 years. Sa lahat ng happy memories, sa pag-aalaga mo at sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ko madedenay na minahal mo talaga ako ng sobra. 3 taon. Puno ng pagmamahal, puno ng masasayang alaala. Pero pagkatapos ng mga salitang iyon, dumating ang mga salitang nagbabago ng lahat." Sinabi ni Sachsna, "Pero sorry. Sorry kung kailangan ko nang sumuko ngayon. Sorry kung hindi na kita kayang hintayin. Hindi ko na kaya yung mga betrayal at yung pain every time may nalalaman ako." Betrayal. Hindi lang isang beses. Hindi lang isang pagkakataon. Paulit-ulit. At bawat beses na nalaman niya ang isang bagay, bawat beses na natuklasan niya ang katotohanan, nasaktan siya. At iyon, ang paulit-ulit na sakit, ang paulit-ulit na betrayal, ay nagdulot sa kanya ng isang desisyon na hindi niya gustong gawin, pero kailangan niyang gawin. Ang sumuko. Hindi dahil hindi na niya mahal si Mark, hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil hindi na niya kaya. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng open letter ni Sachsna. Ang tungkol sa 50 milyong piso na utang. Sinabi ni Sachsna sa kanyang open letter, "Yung 50 milyong piso na utang mo sa akin at sa pamilya ko, huwag mo nang bayaran. Tulong ko na yon sa'yo para magkaroon ka ng chance na makapagsimula ulit." 50 milyong piso. Hindi 50,000 piso. Hindi 500,000 piso. 50 milyong piso. At pinili ni Sachsna na huwag nang bayaran ang utang na yon. Pero narito ang bagay na nagpapakita kung gaano siya kamahal kay Mark. Kahit nasaktan siya. Kahit paulit-ulit siyang binigo, kahit may mga betrayal na naranasan niya, pinili pa rin niyang tulungan si Mark. Sinabi niya, "Gusto kong bumangon ka ulit kahit wala na ako sa tabi mo." Gusto niyang bumangon si Mark. Gusto niyang magtagumpay si Mark kahit wala na siya sa tabi nito. At iyon, ang pagpili na huwag nang bayaran ng 50 milyong piso na utang bilang tulong para makapagsimula ulit si Mark, ay nagpapakita ng isang bagay na hindi madaling gawin ng sinuman. Ang magmahal kahit nasaktan, ang magbigay kahit nawalan, ang tumulong kahit hindi na obligado. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay.
ang 150 milyong piso na investment sa crypto. Ayon sa mga ulat, si Mark Pascual ay nag-invest ng 150 milyong piso sa crypto mula sa pera ng kanyang mga investors. Isang malaking halaga, isang malaking panganib, pero ang investment ay hindi naging matagumpay. Ang 150 milyong piso ay naging 0 piso. Nawala, naubos, nalunod sa crypto market. At dahil doon, si Mark ay naging lubog sa utang. Lubog sa utang sa kanyang mga investors. Lubog sa utang sa pamilya ni Sachsna. Lubog sa utang sa lahat ng nagpahiram sa kanya. At ayon sa mga ulat, sinubukan ni Mark na bumangon mula sa pagkalugi. Sinubukan niyang ayusin ang lahat. Sinubukan niyang bayaran ang kanyang mga utang. Pero ang dami ng utang ay napakalaki para harapin ng mag-isa. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang relasyon kay Sachsna ay nagsimulang maapektuhan. Pag-usapan natin ang isa pang mahalagang detalye na lumabas sa kwento. Ayon sa open letter ni Sachsna, sinabi niya sa kanyang mga followers, sa mga investors ni Jed at sa mga nagpahiram sa kanya, gusto ko lang linawin na wala akong napakinabangan kahit piso. Ibig sabihin, si Sachsna ay hindi sangkot sa mga investment decisions ni Mark. Hindi niya alam ang lahat ng nangyayari. Hindi siya nakikinabang sa pera ng mga investors. At narito ang isang bagay na nagpapakita kung gaano siya nasaktan. Sinabi niya, may mga desisyon siyang ginawa na kahit ako, hindi ko na rin maintindihan at wala akong kaalam-alam. Hindi niya alam. Hindi niya naintindihan. Ang taong 3 taon niyang kasama, ang taong 3 taon niyang minahal, ay gumawa ng mga desisyon na hindi niya alam. At iyon, ang pagiging hindi alam, ang pagiging nasa dilim, ay isa sa mga pinakamasakit na uri ng betrayal. Kaya naman, kahit sinabi ni Sachsna na siya ay naniniwala pa rin kay Mark, kahit sinabi niya na naniniwala siyang babangon si Mark, hindi na niya kaya. Sinabi niya, pero alam ko at naniniwala pa rin ako na balang araw, maayos niya ang lahat. Naniniwala pa rin siya, pero hindi na niya kaya ang manatili. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng mga netizens sa open letter ni Sachsna. Nang lumabas ang kanyang post, ang buong internet ay sumabog. Maraming fans ang nagpahayag ng kanilang suporta. Maraming tao ang nagsabing, tama ka Sachsna, piliin mo ang iyong sarili. Pero marami rin ang nagtatanong, bakit 50 milyong piso ang utang ni Mark kay Sachsna? Paano naging 50 milyong piso ang utang? At narito ang sagot. Ayon sa mga ulat, si Sachsna at ang kanyang pamilya ay nagpahiram ng pera kay Mark para tulungan siyang bumangon mula sa kanyang pagkalugi. Nagpahiram sila dahil mahal nila si Mark, dahil gusto nilang tulungan siya. At ngayon, ang 50 milyong piso na iyon ay pinili ni Sachsna na huwag nang bayaran. Hindi dahil hindi niya kailangan ng pera, hindi dahil hindi mahalaga ang 50 milyong piso, kundi dahil iyon ang kanyang paraan ng pagmamahal. Ang huling regalo niya sa taong minahal niya. Ang huling tulong niya sa taong pinagsikapan niya. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-touching na bahagi ng open letter ni Sachsna. Ang kanyang mensahe para kay Mark tungkol sa kanyang kakayahan na bumangon. Sinabi niya, alam ko kung gaano ka lumaban para sa akin. Ilang beses mong sinabi na ako yung dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Siya ang dahilan. Siya ang motivasyon ni Mark. Siya ang nagpapanatili kay Mark na nagpapatuloy. Pero ngayon, nang kailangan na niyang umalis, nang kailangan na niyang piliin ang kanyang sarili, sinabi niya, pero ngayon, sana lumaban ka naman para sa sarili mo. Hindi na para sa kanya, para sa sarili ni Mark. At dagdag pa niya, alam kong kaya mo at naniniwala akong babangon ka ulit. Kahit hiwalay na sila, kahit masakit ang kanilang paghihiwalay, naniniwala pa rin si Sachsna kay Mark. At iyon, ang paniniwala na iyon, kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng betrayal, ay nagpapakita ng isang bagay na hindi madaling gawin ng sinuman. Ang magmahal ng walang kondisyon. Kahit nasaktan ka, kahit binigo ka, kahit kailangan mo nang umalis.
Ngayon, pag-usapan natin ang huling bahagi ng open letter ni Sachsna, ang kanyang mensahe sa Diyos. Sa dulo ng kanyang post, sinabi ni Sachsna, "Lord, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Gusto ko lang naman ang pure at genuine happiness. Ikaw na po ang bahala." At iyon, ang simpleng panalangin na iyon, ay nagpapakita ng isang bagay na hindi nakikita ng karamihan. Si Sachsna, kahit sikat, kahit matagumpay, kahit may lahat ng material na bagay na kailangan niya, ay naghahanap pa rin ng tunay na kaligayahan. Hindi ang kaligayahan na nakikita sa social media, hindi ang kaligayahan na ipinakita sa camera, tunay at dalisay na kaligayahan. At iyon, ang paghahanap ng tunay na kaligayahan, ay nagpapakita na si Sachsna, kahit gaano siya kasikatan, kahit gaano siya kamahal ng kanyang mga followers, ay isang tao pa rin. Isang taong nasaktan, isang taong nagmahal, isang taong kailangan ng pahinga, isang taong naghahanap ng kapayapaan. 3 taon, 150 milyong piso na nawala sa crypto, 50 milyong piso na utang na pinili ni Sachsna na huwag nang bayaran, at isang open letter na nagpapakita ng pinakadalisay na uri ng pagmamahal. Ang magmahal kahit nasaktan, ang magbigay kahit nawalan, ang tumulong kahit hindi na obligado. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Sachsna Laparan, huwag mo lang siyang alalahanin bilang isang content creator. Alalahanin mo siya bilang isang babaeng nagmahal ng buong puso, na nasaktan ng malalim, na pinili ang kanyang sarili, pero hindi nakalimutan ang pagmamahal, at sa huli ay nagtiwala pa rin sa Diyos para sa kanyang tunay at dalisay na kaligayahan. Iyon ang tunay na kwento ni Sachsna Laparan. Iyon ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na may dignidad. Sana ay mahanap mo ang tunay na kaligayahan, Sachsna. At sana ay bumangon ka ulit, Mark. Ano ang nararamdaman mo sa kwento ni na Sachsna at Mark? Tama ba ang desisyon ni Sachsna na huwag nang bayaran ang 50 milyong piso na utang? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.